Bagong season, bagong update sa original server. May mga hero na na-revamp at may mga hero din na na-adjust. O baka hindi mo pa alam, hindi na effective ang fleeting time kay Angela. At ngayon, roamer meta na. Malaki yung ginawang adjustment dito. Mapapag-iwanan ka kapag hindi mo ito nalaman. Umpisan muna natin sa revamp hero, etong si Alice. Binago ang passive ni Alice. Yung dating ultimate niya ay passive niya na lang ngayon. Kaya magagamit niya na ito kahit level 1 pa lang. So paano nga ba ito gagana? Kailangan magkaroon ka ng 2 stack ng Crimson. Tuwing mag-i-skill ka sa kalaban, kada skill mo ay isang Crimson stack. Yun yung kulay puti sa ibaba ng HP mo. Ngayon kapag nag-skill ka ulit sa kalaban, mapupuno ang stack ng passive mo at gagana na ito. Kahit marami ka pang mapatamaan ng skill, kailangan talaga 2 beses mo silang tamaan ng skill para gumana ang passive mo. Kapag sa hero tumatama ang passive mo, hindi mo mababawasan ang stack mo. Pero kapag sa mga minions or jungle monster ito tatama, mauubos yung stack mo at matatapos yung passive mo. Ang damage ng iyong passive ay nakadepende sa iyong magic power at HP ng kalaban. Mas mataas ang HP ng kalaban, mas malakas ang damage mo. Pero ang healing ability naman ni Alice ay nakadepende sa HP mo. Kung gusto mong lumakas ang HP recovery ni Alice dahil sa kanyang passive, mag-build ka ng mga HP build item. Mas malaking HP, mas malaki ang mare-recover sa HP ni Alice. Kapag lumayo ka sa kalaban, mauubos ang passive mo. Pero kahit malayo ka, basta may tumama na skill mo, babalik ang stack ng passive mo. Skill 1 at skill 2 niya halos ganun pa rin, pero hindi na nakaka-immobilize yung kanyang skill 2. Slow na lang saka HP recovery. Yung ultimate naman ni Alice, nagcha-charge siya pataas at habang ginagawa niya ito, siya ay may 50% damage reduction at crowd control immune. Ang matatamaan nito ay mai-immobilize at makakatanggap ng damage na nakadepende sa iyong magic power at HP. Pero kung ako tatanungin, para sa akin, HP build ang pinaka-the best dito kay Alice. Kasi mas lalakas ang survivability niya. Kapag jungler ka, para kang magiging utility jungle. Pag XP ka naman, magiging sustain XP ka. Magandang gamitin si Alice kapag makukunat ang kalaban. Sa mga nabuff na hero naman tayo, unahin na natin si Angela. 20 seconds na lang ang cooldown ng ultimate niya sa lahat ng level. Ibig sabihin early game pa lang may spam mo na ang ultimate mo. Pero hindi ka na dapat mag-build ng fleeting time. Kasi kapag nakasanib ka sa kakampi mo, tapos naka-takedown kayo, hindi na mababawasan ang cooldown ng ultimate mo. Yan, tignan nyo, naka-fleeting time ako at 14 seconds ang cooldown ng ulti ko. Ang base cooldown reduction ng fleeting time ay 15%. So magbibuild ako ng 15% cooldown reduction lang. Ang magiging cooldown ng ultimate ko ay 14 seconds lang din. Yung cooldown kasi ng ultimate mo ay gagana lang pagkababa mo doon sa kakampi mo. Pero ang maganda dito, pag umabot ng 45% ang cooldown reduction mo dito kay Angela, 11 seconds na lang ang cooldown ng ulti niya. So ang mapapayo ko lang sa'yo, kapag sumanib ka sa kakampi mo tapos hindi na naman siya delikado or wala na kayong iti-takedown, bumaba ka na para mag-cooldown na agad ang ulti mo. Bilang kapalit naman ng Unli ulti ni Angela, pinababa ang shield na kaya niyang ibigay. Kahit naka-magic item ka pa. Yung skill 1 naman niya from 6 seconds, 7 seconds na ang cooldown ng charging time. Makikita mo na rin nga pala kung ilang stack na ng movement speed ang naibibigay ng iyong skill 1. Yung skill 2 niya hindi mo na pwedeng gamitin sa minions para hindi ka na magkamali sa pagtali ng kalaban kahit may minions na katabi. At makikita mo rin kung hanggang gaano kalayo ang dapat mong i-maintain para maitali at ma-immobilize ang kalaban. Yung Samus na buff din, makikita mo na ang stack ng kanyang lava energy. Yung kulay red sa baba ng HP niya. The more na mas marami yan, mas magiging madalas ang iyong enhanced basic attack. Kapag hindi ka nakakapagbigay ng damage sa kalaban, mawawala yung stack niyan. Pero kapag nakapag-deal ka ng damage sa kalaban, mapahero man, minions, or jungle monster, hindi mababawasan ang stack ng passive mo. Madali lang magpa-stack ng lava energy niya. Kailangan mo lang mag-basic attack o gumamit ng ultimate kasi kapag nag-ulti ka, mapupuno agad ang stack ng passive mo. At Unli enhanced basic attack na yan. Kaya lang 600 na lang at all levels ang bigay na HP ng ultimate ni Samus. Pero malaki naman ang bigay na max HP bonus depende sa extra HP mo. Ibig sabihin, the more na mas marami kang HP item, mas malaki ang dagdag na buhay ng ultimate mo.
Tignan nyo dito, mag-ultimate ako at 2,460 ang bigay na HP ng ultimate ko. Kasi naka-HP item ako. Mas malaki na rin ang bigay na attack speed boost ng ultimate niya ngayon. Overall, kapag nahanap mo yung tamang item sa kanya, mukhang goods naman si Tamus. Si Sylvana naman ay nabuff din. High level CC na lang ang makaka-cancel ng kanyang skill 2. Ibig sabihin yung knockback sa stun ay hindi na makakancel ang skill 2 niya. Suppress, Petrify, Transform, Knock Up, at Freeze na lang ang makaka-cancel sa kanyang skill 2. Si Bane din nakatanggap ng buff. Pinahina ang damage ng kanyang skill 2 pero mas pinalakas naman ang charge damage multiplier. Ibig sabihin, kapag full charge ang skill 2 mo, mas malakas ang damage. Mas mabilis na rin mapu-full charge ang skill 2 mo. Pero mas matagal naman itong mawawala dahil mas pinatagal ang protection time ng skill 2 niya. Yung ultimate naman niya, binawasan ang force swing time. Ibig sabihin, mas mabilis na itong mag-cast kumpara dati. Kahit kakagamit mo pa lang ng skill, mas pinabilis na rin ang movement speed ng kanyang mga pating. Dinagdagan din ang airborne duration ng kanyang ultimate. Mas matagal na yung knock-up niya pero wala na itong knockback effect. Pero mas pinalakas naman ang slow na bigay ng ultimate niya. At pinalakas din ang base damage ng ulti niya. Si Chip naman mas pinakunat. Dinagdagan ang physical defense growth niya. Tapos mas makakatulong na siya mag-clear ng minion wave ngayon kasi gumagana na ang enhanced basic attack niya sa mga minions at creeps or jungle monster. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan si Kimi. Hindi mo na pwedeng itap-tap ang kanyang basic attack kasi mas mabagal na ang basic attack niya kapag tinatap-tap. Kailangan talaga i-hold mo na yung basic attack para ma-maximize ito. Si Florine, mas pinahina ang shield na kayang ibigay sa kakampi. Mahina na yung shield kahit malakas pa ang magic power mo at yung mismong base shield din pinahina rin. Pero pwede mo nang i-drag ang iyong passive para maibigay sa kakampi. At kapag merong kakampi ka na 60% na lang pababa ang HP, ay lalabas ang icon nila malapit sa ultimate mo. At madali mo na matatrack kapag may low health na nakakampi mo para maultihan mo kagad. Sa roaming adjustment naman tayo, meta na ito ng mga roamer. Nandito na yung patch na kapag nakapag-reveal ka ng kalaban, magkakaroon ka ng XP at gold. Kita nyo, nagkaroon ako ng XP at 30 gold dahil nakita ko yung Kimi. At nung pinuntahan ko yung jungler nila at na-reveal ko, nagkaroon ulit ako ng XP at gold. Nagrespo nga dito yung tank nila at mid laner. At dahil rumespo sila at na-reveal ko rin sila, naging level 2 agad ako. Up to 2,000 gold ang pwede mong makuha dito. Take note lang na dapat 5 seconds hindi visible sa mapa yung kalaban para gumana ito. Ibig sabihin kapag na-reveal mo na yung kalaban, pwede ka nang magtago muna at balikan na lang yung kalaban after 5 seconds. Imagine, iti-check mo lang kung nasan yung kalaban, magkaka-gold at XP ka kagad. The more na mas marami kang re-reveal na kalaban, mas malaki ang gold at XP na makukuha mo. Sa unang 5 minutes din ng laban, kapag tumulong ka mag-clear sa kakampi mo, makakagain ka ng reward. Hindi ka makikishare at hindi mahate ang XP at gold niya, pero magkakaroon ka ng sariling reward. Hindi ka na rin maiiwanan sa gold kasi kapag lowest gold ka, mas malaki na ang gold at XP na makukuha mo kapag ikaw ay may roaming boots. Bagamat maganda ang roaming boots, hindi kayo pwedeng dalawa na naka-roaming item. Kasi kapag naka-roam ka tapos nag-clear ka mag-isa ng lane, sa first 5 minutes ng laban, mababa ang gold at XP na makukuha mo dito. And kung makikita nyo dito, hindi ako magle-level 2 kahit na-clear ko yung lane. Tapos ang liit pa ng gold na nakuha ko. Kaya pag roamer ka, maganda talaga i-hold mo yung lane para sa kakampi mo. Para pares malaki ang makuha nyo na gold at XP. Hindi yung mag-clear ka mag-isa kapag first 5 minutes pa lang ng laban. Gagawin ko ng separate video guys kung paano yung tamang rotation ngayon ng mga roamer para mauna ka sa level. Yung mga skill ng roaming item ay hindi na nag-i-scale. Fix na ito. Nandito yung listahan. Check nyo na lang. Tapos mas pinaganda yung dire hit ngayon kasi dati kailangan mo pang ma-crowd control yung kalaban para magkaroon ng additional damage ang kakampi mo sa namarkahan. Ngayon, basta ma-hit mo yung kalaban, gagana na yung dire hit. Tapos pinaganda rin yung Athena Shield ngayon. Dati kasi basta nag-basic attack ka sa kalaban, kahit marksman ka at meron kang Windtalker, gagana yung passive ng Athena Shield. Mapoproc. Ngayon, sa pamamagitan na lang ng skill at basic attack na magic damage, mapoproc yung Athena Shield. Hindi na masasayang.
ang passive ng Athena's Shield kapag inatake ka ng marksman na kalaban na naka-Windtalker. Binalance naman yung Blade Armor para bagay sa mga kalaban na naka-attack speed o kaya naka-critical build. Mas pinataas naman ang chance na maka-comeback kayo kapag lugi kayo. Mas mataas na kasi ang passive gold na makukuha mo kapag 8 minutes na pataas ang game. Tapos mas pinaliit ang gold na makukuha sa mga minions at creeps. Kaya naman kapag pinreslay nyo ang kalaban, makakabawi kayo kahit lugi na sa early. Nandito na rin yung patch na kapag na-last hit ng kakampi mo yung buff at active mo itong inaatake, sa'yo pa rin mapupunta yung gold XP at yung mismong buff. Gagawin ko ng separate video yung tungkol sa roaming. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.